kahit may isang maniniwala sa'yo, magpatuloy ka, di ba? Oo. Dapat kahit yan, kahit followers lang yan, dadami yan. Tsagaan lang talaga, sipag at tsaga lang talaga sa pag-online selling. Mas maganda nga nung umalis ka sa comfort zone mo kasi nabibili mo na may kakompetensya ka. Parang mag-go ka. Ay, nakakatamad to. Research na naman. Ganito, ganyan. Sumasakit ang ulo ko. Kailangan, kahit iisa lang yung customers mo, kailangan alaga mo siya. Hindi nila iniintindi o inuunawa yung tamang presyo ng kanilang mga produkto. Hindi naman kasi ibig sabihin na binabaan mo yung presyo is malulugi ka na. May mga buyers, may mga potential buyers, or kahit may mga mga napadaan lang, ang tinitignan lang talaga nila is kung paano mo i-present yung product na meron ka. So, pag kinopya ng iba, alam mo, ninakaw sa'yo. Diba? Ninakaw. Tapos yung gumamit sa iyo, yung kumuha ng features mo is mas marami pa pala yung benta. Ending yan, parang sa iyo pa yung mapupunta. Diba? Bakit mahina ang benta ng mga online seller? At ano kaya yung mga nagagawa nila? Ano yung mga dahilan? Umpisa kasi yan, kailangan pag online, kung gusto mong pumasok talaga sa business, hindi lang naman yan na trip mo lang, naisip mo lang kasi in or nauuso. Business kasi to kung saan kailangan mo ng matinding research about sa kung ano ba talaga yung gusto mong maging business. Hindi lang siya basta-basta research. Kailangan alam mo yung kung kaya ba talaga ng business mo yon. For example is kung ano yung nai-in ngayon. Ano ba yung mga nai-in ngayon? Mga cosmetics, di ba? Kailangan kung ano yung patok ngayon ay yun yung kukunin mong idea para magkaroon ka ng sales. Kailangan daw, number one is, para maiwasan natin yung mga pagkakamali, ang sabi ni Ma'am Luna, kailangan research. Yan, napaka-importante pala Yes. talaga ng pagre-research. Hindi lang sa school yan ang research. Ginagamit rin ang research sa business. Kasi time and money ang nakalaan dyan sa sa business mo eh. Hindi ka lang dapat basta-basta lang na papasukin mo yung negosyo gusto mo niya. lang, Oo. no? Ano lang naisip mo. Kailangan talaga nakikipag-brainstorming ka kung ano ba talaga yung trends ngayon, kung ano ba talaga yung patok ngayon sa mga tao. Ganun pala dapat. So, dagdag ko lang din, kapag halimbawa, kailangan intindihin natin yung target audience. Yun nga yung mga mali ng mga ibang online seller. Kasi, hindi nila iniintindi kung ano yung gusto ng mga audience nila. Kung ano yung mga gusto ng buyers nila. Diba? Yes. Ang ano lang nila, tinda lang sila ng tinda, pero hindi naman, halimbawa, for example, online seller ka, tapos marami ka ng buyers na bumibili ng produkto na yon. Pero hindi mo Hindi ka pinansin Hindi ka nakikinig sa mga feedback ng mga hindi mo inaano kung ano yung gusto yung nung target audience mo. Yun yung isa sa pagkakamali ng mga ibang online seller. Dapat open ka sa mga feedbacks ng mga client. Kaya nga nauuso yung customers feedbacks, 'di ba? Mga reviews kasi diyan kumukuha yung mga potential clients, diyan din bumabase kung talaga bang legit ba talaga or mapagkakatiwalaan ba talaga yung business mo. Anong matitips mo dito, Ma'am Luna? Anong tips mo dito para maiwasan nila? Usually, pagka ganyan is talagang may trust ka sa mo. Kailangan trust and kailangan mo rin makuha yung atensyon ng client mo. Kasi dyan mag-umpisa yan eh. Kahit iisa-isa lang yan, kung maraming kaibigan yan, at yung isang potential client mo na yon is may tiwala sa'yo, siya na mismo magre-recommend sa business mo sa mga kaibigan niya, 'di ba? Malaking factor 'yon sa mga nagbi-business. Sa mga nagsisimula pa lang sa online seller dyan, dapat intindihin natin yung target audience natin. Sabi nga ni Ma'am Luna, kailangan mag-effort tayo ng time na mag-research kung ano yung mga gusto ng mga audience or buyers mo. Sa ganon, dadami yung sales nila, diba? Oo, dapat usually kasi pag it's become to word of research, maraming napapaisip, ay nakakatamad to, research na naman, ganito, ganyan, sumasakit ang ulo ko. Hindi sila bumabase doon. Basta kung ano lang yung naisip nila, go for it lang without thinking na ganito pala yung magiging effect niya
once nag-research ka pa ng mas malalim pa. Ay, meron pala kaming ipopromote mga ka-online seller. Isa to sa mga tools pala ni Big Seller. Yes. Ito rin yung features na meron si Big Seller na makaka-help sa inyo. Sinabi nga namin, it's become to research. Kailangan mo rin malaman kung ano yung nagiging potentials sa mga kompetensya Ayan, mong mga online kompetensya seller. mo. Kasi, di ba may product sila na ganito pala, tapos malaki yung sales nila. Oo, Tapos, curious tayo, no? curious, makikita mo din kung magkano yung pricing nila, kung ano bang klaseng product na meron sila, bakit patok. Yan, pwede mo siyang as a scrape features ni Big Seller, pwede mo siyang gamitin. Para maging trial mo lang din kung papatok din ba sa'yo as online seller. Pero hindi naman pwede na kukunin mo lahat yung idea na yun. Kasi baka ma-detect ka ng system Ma-duplicate Oh, listing ma-duplicate ka. ka. Edi mababad pa yung account mo. Siguro ano na lang, babaguhin na lang natin yung ibang description. Then sa price siguro, kung halimbawa yung competitors ko, mahal yung price niya, syempre bababaan ko kung carry namang babaan ko pa yung presyo. Kung na hindi ako malulugi dun sa presyo na yon. So, ano yon, technique yon. Oh, at saka at trials mo lang naman siya. Kung sa tingin mo hindi sapat yung pagbaba mo ng price, is trial mo lang naman chine-check mo lang kung kakayanin ba. And then after na kung goods pala yung sales, go for it. Pwede mo paunti-unti, dinadagdagan mo yung sales. Big seller scraping features, lets Yes. you monitor competitors, products, prices, and stock levels. Yes So, yun po. talaga yung nagagawa ng features ni Big Seller. Topic number 2 namin, Is poor product presentations. Ano nga ba ang poor product presentation? Presenting yung product or service is unappealing manners can discourage potential buyers. Usually, may mga buyers, may mga potential buyers, or kahit may mga napadaan lang, ang tinitignan lang talaga nila is kung paano mo i-present yung product na meron ka. May ibang client na nabubudol kasi nga maganda yung pagkakuha ng pictures, maganda yung pagkaka-promote ng videos or yung description ng product. Kailangan isa din yun sa mga paraan na dapat mong i-enhance at saka kailangan mong i-practice. Diba? Tama, totoo. Totoo yun. Talaga naman na kasi malaking effect talaga na gumagamit tayo ng mga visual aids sa mga product natin. Makakatulong kasi siya para ma-attract yung mga audience. So kung yung product na tinitinda mo is hindi presentable sa paningin ng mga buyers, Sino pa bibenta niyan? Wala. Mamaya, mapagkamalang ka pang scammer. Dahil parang kinuha mo yung pictures, kinuha mo lang sa iba, yung video, parang sinave mo lang at saka ginamit. 'Di ba? Kasi pag nag-save ka or nag-save ka ng pictures or video galing sa ibang owner, lumalabo kasi yung quality. So, kailangan na good quality lagi yung pag-listing natin ng mga product natin sa iba't ibang marketplace. Tulad ng ating Shopee, Lazada, and TikTok. So, kailangan maganda yung product na pinipresent natin. Yes. Sa ganon, anong tips yung maiaan mo sa kanila? Kung ako yan, as a big seller, meron tayong features para dyan. Yes, Anong ipopromote tips na. mo pala ang Tips. maibibigay para na mabago nila yung ganong pagkakamali ng mga online Usually kasi, yun nga, dahil nga mga online tayo, ang pinaka-best option natin din dyan is yung magandang quality talaga ng videos or pictures. Mag-invest talaga. Invest talaga sa camera. Kahit naman hindi naman sa ganda ng quality ng camera. Kung marunong ka naman gumamit ng mga editing applications. May mga free naman, Oo, may mga free naman Doon mo na lang. May mga may mga free application na pwede kang magpa-enhance ng camera, yung quality ng camera. Alam ko meron yan At saka mag-edit ng mga brightness or kung magiging quality ng
video and pictures mo. Tips ko lang din mga ka-online seller, kapag halimbawa nagpe-present pala tayo ng mga product natin, huwag tayong mag-focus na lang dun sa product natin. Dapat i-focus natin kung ano yung benefits na nagagawa ng product natin. Yung description Yes. ng Yung benefits na nagagawa ng product nyo, bakit kailangan nila yung bilhin? So, yun yung lagi nating tatandaan mga ka-online seller pag tayo ay nagpe-present ng ating mga product. Meron din kaming idadagdag pa sa big seller, ayan. Ayan. And ang sinasabi ko kanina, sa big seller is merong watermark na tinatawag na watermark kung saan Watermark once- templates. Yes. Kung saan once ikaw mismo yung magko-customize or meron naman may once ikaw isa ka sa user ni Big Seller, makikita mo naman na maraming elements si Big Seller or templates na pwede ka makagamit. Na para bang maging unique yung pictures na meron ka na ipopost mo sa online stores mo. So, maganda yung features na to ni Big Yes. Seller kasi nagkakaroon sila ng brand, di ba? Pwede nila lagyan ng brand. Yes. Yung mga online seller na hindi alam kung ano yung watermark, napaka-ano yun nito, napaka-useful nito sa mga alam ng online seller na ginagawa. Yes, kasi parang hindi rin Manakaw, oo, manakaw yung manakaw. video, features mo na talagang sa'yo lang yon. Or kung kukunin naman nila is malalaman nila na sa'yo yung na yon, yung product na yun. Kasi nga may watermark mo. Hindi naman nanakaw yun. Yes. So, pag kinopya ng iba, alam mo, ninakaw sa'yo. Diba? Nagnanakaw. Tapos yung gumamit sa'yo, yung kumuha ng pictures mo is mas marami pa pala yung beta. Ending yan parang sa'yo pa yung mapupunta, di ba? Oo, kaya gamitin nyo na to mga ka-online seller yung watermark template ni Big Seller. Isa pang pagkakamali ng mga ka-online sellers natin na dapat yung tandaan. Ano yun, Luna? Etiquette ko, customer service. Sellers who neglect customer service risk lose both potential and existing customer. Poor communication, slow response times. Yun nga yung kailangan. Hindi naman agad-agad eh. Kailangan once may yun nga, yung mga feedbacks, yung mga replies ng mga client mo na umorder sa'yo, kailangan talaga natin silang bigyan ng mga follow-ups. Greetings or parang bang, kunyari, nag-review sila sa inyo na, wow, ang ganda pala na itong product mo. And then you, as a seller, kailangan mo siyang replyan ng positives. Like, thank you, magpasalamat come man lang, back. no? Yes, kasi, Magre-reply talaga dapat. kasi isa sa mga, mga legit na talagang may bumili ng product mo. Saka sila din, kasi, mga client kasi, sila sa kanila, hindi ka magiging online seller kung wala kang client. Kailangan, kahit iisa lang yung customers mo, kailangan alaga mo siya. Kasi, malay mo, yung palang client mo is friendly. O, di ba? Ang dami niya palang friends. I-recommend ka. I-recommend ka Itong shop niya. na to is mabilis mag-reply. Yes. Dapat mabilis tayong mag-reply mga online seller. So, Yan. huwag nating pabayaan. Customer service, kailangan polite tayo. Kailangan nakikinig din tayo sa mga Kahit minsan natin. nakakainis na. Kasi ang dami nagre-reklamo mga gano'n. Oo, may reklamo pero wala kang magagawa kasi seller ka. Sa kanila lang, kailangan mo makuha yung trust nila. So, kahit na nakakaganon na is, kailangan mo pa din silang sabihin na, sorry ma'am, o diba? Magiging mahinahon ka kahit yung gigil mo is to the highest level na. So, kung i-apply nyo yung mga sinabi ni Ma'am Luna, so, dadami yung mga customers nyo. Yung tips na yun, ganun yun. Yes. So, mabilis kayong mag-reply. Kaibigan, dapat. as much as possible is kaibigan mo yung mga customers nyo. Kasi babalik at babalik sila sa inyo. Kahit naman, basta tag na yung trusted na customers mo, kahit hindi naman nila kailangan yung product mo, kung alam nilang responsible na seller, may tiwala sila sa'yo, is talagang babalik at babalik sila eh. Oo, totoo yun. Kahit ako, kapag bumili ako sa isang shop, tapos kapag parang walang pakialam sa akin yung seller, parang nawawalan ako ng gana. Oo. Doon ako sa mabilis mag-reply. Yes. Totoo yun, legit yun mga Kaya ka-online kailangan seller.
as much possible kung gusto mong kaibiganin, kailangan nga i-baby mo eh, di ba? Oh, baby. Kaya mga ka-online seller, dapat pahalagahan nyo tong topic na to kasi sa gayon, mabubuksan yung isip natin na dapat pala ganito yung gagawin namin. Hindi namin dapat babaliwalain yung mga customer namin. Kahit na isang reply lang nila, dapat re-replyan ka agad namin. So, napakahalaga nito. At saka hindi lang naman na kahit, huwag ka mabulag kahit dumami yung client mo. Doon ka pa din na kahit marami yung client mo is lahat sila is na-approach mo ng ayos. Kasi yung iba dyan no, ang lawak na ng base niya, community niya, mga clients ang lawak na. Tapos parang, mag-complain lang yung isang client mo tapos babaliwalain mo na. Kasi parang naiisip ng iba is parang baliwala na lang yun. Iisang client lang naman yun. Parang wala silang pakialam kung mawalan sila ng client. Pag nasa malaking base na, usually ganun ang mga mindset. So, kung halimbawa din, ano pa bang, may tips pala ako ibibigay din. Kapag halimbawa naman, meron silang may isa kang team, ganon. So, halimbawa may team ka na, maraming customer. So, pag may team ka, pwede mong sabihin sa team mo na lagi nilang papahalagahan yung feedback ng mga customer. Yun talaga. Kailangan dun ka talaga nagpo-focus sa feedbacks. Kasi, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng clients is potential. Yung iba dyan is bumabasa lang sa tiwala din na kapwa nila buyers. Kaya nga nauuso ang feedbacks. Pag hindi maganda yung feedbacks, walang bibili. Di ba? So, totoo talaga yun mga ka-online seller. So, sana naintindihan nyo tong number 3 namin na isa sa mga pagkakamali ng ibang online seller. So, kung iintindihin nyo siya, mabilis lang naman siyang intindihin. Pero kung hindi nyo papahalagahan, itong mga sinabi namin, nasa sa inyo na yun mga ka-online seller. Ito po ang partnership ni Big Seller, si Duque. Isa siyang apps na kung saan pwede mo, more on customer service lang siya, na parang hindi siya hahalo kay, sa iba pang platform. Ito talaga si Duque, nakafocus lang mismo sa mga client, na mga nagre-reply, na mga nag-chat, na mga may mga concern about sa product na meron si buyers. So, yung Duque, isa siyang chatbot management system pala. Yes. Ayan. So, kung halimbawa, kasi ako, sa totoo lang, ginagamit ko to si Duque, legit mga ka-online seller, dahil napaka-helpful talaga niya sa akin. Kasi, alam mo yun, yung dati yung chat rate response ko is sobrang baba. Pero nung simula na ginamit ko si Duque, kahit na siya na, meron na siyang auto-reply, ang dami niyang mga features na talaga namang, ang laki ngayon. Ngayon, 100% na talaga yung chat response ko sa mga buyers ko dahil kay Duque. Kaya, maganda talaga siya. Tapos may makikita mo din yung data kung mas okay ba yung customer service mo nga na tong buwan or sa last month. I-compare mo. Meron din siya. Tapos yung mga marketing supports niya is meron ding in-offer si Duque na para i-promote yung product mo sa different social media platform, it even yung customer behavior mo, mamonitor niya. And marketing trends, makikita mo din dun, di ba? Kung hindi kayo user ni Duque, pero online seller ka, try to log in and then baka mas di ba? Makatulong pala siya sa iyo para hindi din hassle. Helpful talaga niya sa mga online seller. So, sa mga online seller na hindi alam na meron palang chatbot management system na ka-partnership si Big Seller. So, ang dami niyang helpful talaga na gagawa. So, kaya niyang i-manage yung 200 store nyo kahit isang tao lang. Legit talaga mga ka-online sellers. Hindi nang i-scam, pero totoo po yun. Totoo po talaga yun. Legit na legit. So, next topic natin, number 4 na tayo. Ignoring competitive price. Yan. Ano nga ba yung sinasabi dyan, Miss Ans? So, ignoring competitive price. So, yung yung isa sa mga pagkakamali ng mga ka-online sellers natin na ginagawa nila is hindi nila iniintindi o inuunawa yung tamang presyo ng kanilang mga produkto. Kailangan na tayo mga sellers,
kailangan natin na hindi tayo mag-overpricing sa mga product natin. Lalo na kung yung product mo naman pala is may sinasabi talaga. Pwede naman. Meron usually ganun yung may mga product sa mga seller, tapos may product silang nire-release, tapos yung makikita mo yung product nila is ang dami palang mga benefits, lalo na yung mga nauuso yung mga slim drinks, right? Slim powders, ang daming benefits, tapos hindi minsan nga hindi na what do you mean? Hindi na tama yung pricing Pag-pricing. So, dapat, sa product. true. Kaya dapat kailangan kung yung pricing mo is masyadong mataas pero yung product mo is sa tingin ng mga buyers mo is hindi naman ganun ka-benefits para sa kanila. Kailangan mo munang babaan yon or mas pag-aralan pa masyado. Hindi naman kasi ibig sabihin na binabaan mo yung presyo is malulugi ka na. Parang magiging ano lang siya, para ma-attract yung mga buyers na Yes. bumili sa mga presyo Lalo sa na- product mo. Lalo na kung yung product mo na is mga new release lang talaga. Usually, pag mababa magbigay para hindi lang masasabi na ay mababa baka eme-eme lang yan. Hindi ganoon 'yon. Mababa means kinukuha ng seller yung trust ng mga buyers, mga potential buyers. Kaya usually kung talagang kikita nyo na ano ka talaga dito sa TikTok, addict ka talaga manood ng TikTok, makikita mo yung mga nagla-live dyan. Kung mapapansin mo yung mga pricing nila, masyadong mababa sa kung ano yung mga ingredients na meron sila sa products nila. Parang hindi na, wala na sa ano. Parang lugi na talaga. Parang paabot na lang yung product. Pero usually, ginagawa yon for marketing strategy. May tinatawag na ganon. Kaya nga kung naaalala niyo yung sinabi ko kanina about sa research, mas maiintindihan niyo yung sinasabi ko ngayon about kailangan talaga mag-research ka muna. Hindi naman sinabi na bababa mo ngayon ibibigay. Parang ngayon lang, isi-sale mo siya. Tapos sa mga susunod na weeks or sa susunod na selling is ibibigay mo na yung tamang presyo. Bibigyan mo lang sila ng ng explanation regarding sa ganun. Bakit tumaas yung pricing mo or bakit ganito. Kailangan mo lang talaga i-research is intindihin din yung product na meron ka at yung mga kakumpetensya mo sa pagbibigay din ng price. Then, tips ko na lang din, kapag halimbawa is nagbibigay tayo ng mataas na price, dapat pinapakita natin yung halaga ng produkto o serbisyo. For example, halimbawa mataas yung presyo ng product natin. Tapos, yung kahit mataas yung product ng ano natin is marami namang benefits yun. Kaya okay lang yun. So, maiintindihan yun ng mga customer. So, dapat intindihin natin tong number 4 na ano natin, Yes. mga Tsaka huwag kayong mabahala na tumaas or bumaba yung yung pricing nyo. Sabi nga nila, pag nakuha mo yung trust ng client mo, kahit magkano pa yan, kaya nilang maglabas. Tsaka kung tiwala sila sa product mo. At talagang, pag tiwala nga sila sa iyo, anong ginagawa nila, di ba? Bibili sila ng babalik at babalik bulto-bulto sila. din. Babalik at babalik yung, Oo. 'di ba? Mas ano talaga 'yon, effective Bumabalik siya. na nga. Tapos, Maiengganyo pa sila. Hmm. So, kailangan mag-testing tayo ng iba't ibang presyo. I-testing natin yung presyo kung ano yung presyo na mabenta. For example, nag-price tayo ng 150. So, yung 150 na yun, mabenta sa'yo. Hindi ka naman malulugi doon kasi naka-profit na sa margin mo yon. So, kung yung 150 na yon is mabenta sa'yo, i-ano mo yun siya. ikaw mo. Di ba? Sa buong month mo gagawin mo. Yung buong month mo gagawin yun. Kumbaga, this week, 150. And then the other week, sige, mag-range ka mag-add ka ng 5, 10. So, pwede na yun. And then, back ulit. Ganun. Changing lang kung ano yung mas okay. So, regular na din, suriin din natin yung mga price ng mag-adjust tayo batay na rin sa mga pagbabago sa market.
na gastos at demand. So, ganun lang yun mga ka-online sellers. So, sana naintindihan nyo tong topic natin na number 4, ignoring competitive price. So, sa big seller pala, mga ka-online seller, may tinatawag kaming big seller real-time monitoring. Kung saan, pwede kayong in real time dito, makakapag-bulk edit kayo ng price ng napakabilis. So, without sacrificing your profit margin. So, napaka-helpful din itong features ni Big Seller sa pag-monitor ng presyo ng mga product nyo. So, isa to sa mga ginagawa nilang ng iba nating ka-online sellers na strategy. So, talagang matututukan nyo yung price in real time. Yes. Then, kung gusto nyo matuto ng higit pa dito mga ka-online seller, sumali na lang kayo doon sa aming QR code kanina na binanggit namin. Mamaya ipapalabas ulit namin yan. Ayan, kay May De Los Santos, thank you sa pag-follow sa live natin. Hello, Ayan, welcome. So, dadako na kami sa next topic. Ayan. Diba ang next topic natin? Number 5 na tayo. Ang topic natin Neglecting is, marketing promotions. Ayan. even you have an exceptional product, it won't sell itself without proper marketing and promotion. Tama nga naman. Diba? Failing to invest in efficient marketing channels and strategies can limit your reach and hindrance sales growth. Tama nga naman. Kasi kahit sabihin natin na patok nga, maganda yung product mo, kung hindi ka naman maayos mag-promote or wala ka namang knowledge sa marketing, wala ding silbi. 'Di ba? Like sample marketing, paano ba i-market yan? Like posting, online seller, post kung saan kung saan maraming makikita ng tao. Napaka-importante nan. So, Diba? Kailangan mo ng magandang marketing and promotion. Kaya nga, ang dami, kahit hindi naman sales, may magpo-promote. Oh, diba? May mga discounts, para lang masabing product. Oo. Sa social media kasi, kapag marunong tayong gumamit ng social media sa pagpo-promote ng mga product natin, malaking effect siya na talagang, kasi yung iba, mga ka-online sellers natin, minsan talaga is, hindi sila nakakapag-promote ng proper marketing promotion. So, nagfe-failed yung pag-i-invest nila sa mga marketing channels nila. So, kaya hindi nag-grow yung kanilang mga product. So, kailangan na matutunan natin tong marketing promotion. Kasi nineneglect, yung ibang mga online seller kasi, yung pagkakamali nila is, bahala na yun. Kung walang bibili o meron, parang ganun yung basta isip nila. mag-post na lang nila. Basta mag-post na lang. Hindi sila nagkakaroon ng, tawag nito, Collaboration to different kind of client or even hindi naman potential buyer, pero pag binigyan mo siya ng possible collaboration, kahit i-visual mo lang siya onte, pwede niya ipang market kasi nga hindi naman lahat ng online seller is may pera or may budget na nakalaan for collaboration. More on samples lang. Providing samples, products, na kung ano yung meron kayo. So, kailangan matutunan to ng mga online seller. Huwag nilang i-neglect yung marketing promotion. So, And then yung promotion kasi usually sobrang daming iniisip, nakakalimutan na yung promotion like 10-10 ngayon, right? 10-10 ngayon sa 10-10 TikTok, ngayon. sa Shopee, Lazada, Tapos mag-add to cart na talaga sila dyan, ma'am. Oo, tapos mga seller niyan, tawag na, inaabangan nila yung 10-10 kasi magsiset pa sila ng ganto 10-10, mga sales, mga flash deals, mga bundles, ganon, di ba? Yung mismong araw na yun, nakalimutan nila, di ba? Kasi sa sobrang dami, ayan na, naglalabasan na yung sunod-sunod na orders. Wala nang time for set the promotions. So, kailangan laging gamitin yung social media. Alam naman natin na ang social media talaga is napakalaking helpful. Yes, para lalo na sa mga pagpo-promote. online sellers. Ayan, kaya mga ka-online seller, matuto tayo ng tamang pag-promote sa social media. Gamitin natin yung Facebook, Instagram, TikTok, para Lahat magpakita po ng ng content. social media platform na Mai-engage. meron.
tayo. Kahit sabihin natin na konti lang naman po yung followers namin. Even na konti nga yan, sabi nga naman tatanda, kahit may isang maniniwala sa'yo, magpatuloy ka, di ba? Oo. Dapat kahit followers lang yan, dadami totoo. yan. Tatami yan. Hmm. Kasi dyan naman talaga lahat nagsisimula, di ba? Kahit Sa sa isa pakonti-konti. Tsaka sa paisa-isa. Go. Kaya go lang ng go, post lang ng post, yan. Post lang sa mga groups. Pwede kayong mag-post sa mga groups, ang daming mga groups dyan na mga online, sa Shopee, Lazada, pwede kayong sumali dun sa mga groups na yon. Oh, marami Then, pwede nyo community. i-promote yung products nyo. Tsagaan lang talaga, sipag at tsaga lang talaga sa pag-online selling. So, iba kasi mga online sellers is, di nila to ginagawa. So, kaya nagtataka sila, bakit mahina yung Lazy. benta nila? Yan, may Kaya mga lazy na tao. mag-iisip kayo bakit ang hina ng benta nyo. Hindi naman kayo gumagawa ng paraan. Wala naman kayong ginagawang paraan. Paano dadami yung benta nyo, di ba? So, kailangan magkaroon tayo ng plan A at plan B lagi. So, Maraming alphabet. Meron ba ilan tayong pa-alphabet? 26 alphabet tayo, English pa alphabet. Kung nag-failed ang A, may B. Pag nag-failed ang B, may C. Hanggang A, B, maubos. C. Hanggang maubos. Oo. Sabi Go nga lang, nila, go. hanggang sa maubos ang alphabet, go. Kaya lang, kailangan may mga backups. backup plan tayo. plans. So, sana mga ka-online seller, huwag niyong baliwalaan tong marketing Mga tips. promotion. Yes. Tips na binigay din namin tips sa inyo. binigay namin. So, kasi itong mga tips na to is, isusubo nyo na lang sila. So, kami na yung magpapakain sa inyo ng mga Yes. knowledge. So, isusubo nyo na lang sila. I-adapt nyo na lang. It's up to you kung talagang gagawin mo. Or So, next na kami mga ka-online seller. Ito pala sa big seller. Ito Meron yung kami sinasabi ano din namin, neglecting your marketing promotion. Ang ganda nito. Yung mga sinasabi namin na, ay, nakalimutan ko na, 10 pa lang ngayon. Yan, si big seller is my features kung saan pwede kang mag-set ng time and date para i-promote yung product na meron ka. Napakadali lang niyang gamitin mga ka-online seller. The business landscape is constantly evolving, and sellers who fails to adopt their strategy may struggle to stay competitive. Tama naman yung quote natin. Diba? Tama yan, tama. Kasi failing adopt their strategy may struggle to stay competitive. Saan ka nga naman makikipagkompetensya kung wala ka naman dapat Kakompetensya. Kakompetensya, sorry. Medyo slap. Go. So, ang ibig sabihin nitong lack of adaptability sa mga online seller, isa ito sa mga nagagawa nilang mistakes kasi nagfe-fail talaga sila kasi hindi nila ina-adapt yung mga bagong strategies. So, nag-i-struggle sila to stay competitive. Parang nag-i-stay lang sila sa kung anong comfort zone na meron sila. Dapat nga is umalis ka sa comfort zone. Mas maganda nga nang umalis ka sa comfort zone mo kasi pagka mafe-feel mo yung yun nga, mabibili mo na may kakompetensya ka, parang mag-growth ka. Ito, mas magaling siya. What if subukan ko din? What if mas pa pala ako, di ba? True. So, yung pagbabago, for example, ang inaano nito is, for example, yung sa technology. Minsan kasi, nagkakaroon minsan tayo ng mga pagbabago sa customer behavior. Yan, yung mga customer natin, kailangan din nating mag-adjust kung paano tayo mag-market at magbenta sa kanila. So, for example, halimbawa, mas maraming tao ngayon ang bumibili online kaysa sa physical store, di ba? Yes. Ano naman natin na talaga na ang online selling ngayon is patok na talaga. Well, oo. Kahit nasa bahay ka lang, kikita ka na. Marami kasi mga tamad. Sorry for the words, pero maraming tamad na mga buyer. Even hindi naman buyers, kahit mga seller. Post lang, click lang. Yung iba kasi is, nagpo-focus lang sa Shopee, Lazada, or Facebook, pero hindi nila alam, mas maganda yung marketing sa TikTok, lalo na pag nagla-live. Kasi actual True. selling yun .
actual na nakikita yung mga items. So, kung kinakailangan bang mag-live para ma-adapt natin yung ganitong sitwasyon ng pagbebenta sa online? Kung sabi nila is mas maganda daw ang online seller, which is na-topic naman natin yan is oo nga maganda, pero hindi naman mandatory na kailangan araw-araw ka mag-live eh. Like, twice or thrice a week lang is pwede na. Makaka-attract ka na ng mga new potential clients. Lalo na kung magaling kang mag-live, magaling kang mag-sales. Like, talagang maano yung maboka ka. Oo, maboka ka kailangan kasi Talagang magaling kang mangbola. Ayan, pag magaling kang mangbola, mga ka-online seller, marami kang mabubudol. Maraming bibili sa'yo. oo. Kasi tawag nito, sa live na yon is may magtatanong talaga sa yung actual live na client. Like, ano yung mga benefits? Ano yung mga ano ba yung magiging benefits niya or ano yung magiging Hello, ma'am! Ayan, hindi tayo Hello po. Hello, nakikita mo kami? Nakikinig po. Ayan, napakinggan nyo yung ano namin kanina, ma'am. Yung mga maling, Opo. maling ginagawa ng ibang online seller, yung mga technique nilang ginagawa. Kaya pala, mahina yung benta nila. Hindi nila ina-adapt yung mga yon. So, kaya nagtataka sila bakit mahina yung benta nila. So, binigay namin kanina yung ibang dahilan. Yes po, narinig ko po kanina. Na-adapt nyo rin naman po yung mga mistakes ng mga ibang sellers na, ma'am. Opo, marami na po akong karanasan sa online seller. Pagiging online seller. Meron yung inaway ako ng customer, pero kailangan maging mahinahon lang tayo. Oo, tama yan. Kahit nanggigigil na yung customer, tapos ikaw, nanggigigil ka na din, pero hindi mo pwedeng galitin lalo Hindi mo pwedeng na. patulan yung customer. Kailangan Opo. mahinahan ka pa din. At, okay na, sorry po, ma'am. Pero yung range ng client po is rare. Kailangan talaga natin silang, kumbaga sa na i-secure kahit na inaaway ka niya kasi sila talaga yung nagbibigay sa atin ng sales dahil sa kanila nagkakaroon tayo ng benta, ganun. So, Ma'am Lisel, may mga ilang question lang po kami na itatakal. Proceed muna tayo siguro sa mga tatlong question bago kami magpo-proceed ulit sa next topic namin. Then, ayun. Hindi na namin papatagalin. Ay, Ma'am Lisel, papakilala ko pala muna kayo sa mga viewers natin. Kasi live tayo ngayon sa TikTok, sa and Facebook, at saka sa sa YouTube. Hello po. Ayan, welcome. Finish na yan. Ito po pala si Ma'am Lisel na online seller din kagaya ng iba nating mga nanonood na viewers sa TikTok, sa Facebook, and even sa YouTube po. Sino nga ba si Ma'am Lisel? Ansi. Ayan, Ma'am Lisel. Hello, Ma'am Lisel. Hello po. Ayan. Hello. Ayan, magpakilala kayo, Ma'am Lisel. Para makilala namin kayo. Yes po. Ayan. Ako po si Rizal, online seller po ako po yung owner ng LM Online Shop. Meron din po akong shop sa TikTok at saka sa Shopee. Yan Meron po. kayong Shopee, Lazada, and Yes. TikTok. Wow. Ang dami niya ng store, online store. Ayan, si Ma'am Lisel. Ano pong karamihan ang mga binibenta niyo, Ma'am Lisel? Ano po, mga handmade, Handmade. Usually, Mga sa atin bracelet. is ganun. mga handmade. Souvenirs. Mm-mm. Okay naman po ba yung sales natin for this month? Or last month? Okay, for last month. Okay naman po. Nakakaramdam naman po ng tumal, pero ganun pa rin naman po. Ganun talaga sa Talagang negosyo. ako sa buhay. Mm-mm. Hindi lahat Ako po talaga sa maganda. buhay ng isang negosyante. Mm-mm. Yung first question ko is how many stores yung currently na minamanage nyo using Big Seller? Kasi si Ma'am Lisel, sa mga hindi nakakaalam pala mga ka-online seller, si Ma'am Lisel ay isang users ng Big Seller. So, Yes gumagamit po. siya ng Big Seller, mga ka-online seller. Legit po ang big seller. Yung iba kasi sinasabi, scam daw po yun. Muntik niya na po bang hindi paniwalaan si big seller, Ma'am Lisel? Inatin po, marami naman po ako napapanood sa Facebook tungkol sa big seller. Kaya, sinbay ko.
Sabi ko, wala namang mawala kung mag-register ako. Ito po yung tanong, Ma'am Lisel. Ilan po ba yung store na, na meron kayo na kayang ma-manage ni Big Seller po? Ngayon po, dalawa po yung store ko. Dalawa yung store ni ma'am. Saan po, saan platform po ma'am? Ay, bawal yata magitin dito. Kanina pa nga tayo nagbabanggit ng platform eh. Pwede na tayo, siguro hindi tayo na, No. sa Orange Apps at saka sa ano. Dalawa na. Pero, goods naman kayo yung dalawang store nyo is, ano naman, goods naman kay Big Seller. Wala namang, Ako, goods naman po. wala namang Goods problema or concerns. How has Big Seller, Ma'am Lisel, improve your daily operation as an online seller? Paano ba nag-improve yung daily, dati kasi 'di ba sa seller center lang kayo nagmamanage ng shops nyo, hindi nyo pa kilala si Big Seller. Ngayon, Ma'am Lisel, paano na-improve ni Big Seller yung pagmamanage nyo ng inyong online shops through Big Seller? Mas sinasimple yung pang-araw-araw ko na pagtatrabaho, gano'n. Lalo na sa inventory. Na automatic na sila ngayon, nag-synchronize na siya. Kapag yung price niya sa Orange app, pares na rin sa Yellow app. Mas nakaka-focus po siya sa ng negosyo. Kaysa naman po sa dati kasi gano'n mas marami akong trabaho. Iba yung sa Orange app, iba rin yung sa Yellow app. Ngayon, nag-isa na lang po siya. Sa isang dashboard na lang. For the next question, yung mga struggle na kinaharap mo noon nung hindi pa po kayo gumagamit ng Big Seller po. Yung ano pa lang, Parang nasabi niya na kanina. Ay, nasabi pero, niya na. pero yan ulit natin. So, ano ba yun, Ma'am Lisel? Yung mga talagang typical na nararanasan yung struggle nung hindi nyo pa ginagamit si Big Seller. Base sa inyong mga experience at karanasan po. Magulo. Magulo. Kumbaga, kasi kung may order din kay TikTok app, naiwanan si TikTok. Ganon. Hindi siya, kumbaga yung inventory ko talaga, dati kasi naaway na ako ng customer ko dahil sa inventory. So, mga leads. kaya ngayon, mas malaki talaga na itulong sa akin ni Big Seller na pag-synchronize na yung mga inventory. Nakasynchronize na. Sa mga hindi kasi alam, sa Big Seller meron kaming push inventory kung saan masisynchronize nyo na yung lahat ng stocks nyo sa isang Makikita nyo kung sa Shopee, Lazada, and TikTok. Makakonsolidate siya lahat. So, malalaman Opo, nyo kung all-in-one na na-order siya. selling kayo o hindi. Number 4, Ma'am Lisel, paano naman si Big Seller na-impact yung sales performance nyo? If so, how po? Ang impact sa akin ng Big Seller kasi may boosting siya. May auto-boosting ito. Gamit nyo pala yung boost management. Opo. Yun, kumbaga parang yun, na-observe ko nung wala pa sa akin si Big Seller. Parang yung order sa akin, gano'n. Nung meron akong Big Seller, ginamit ko yung feature na auto-boost. Yung 30 products yung nabuboost niya. Tapos yung na-observe ko na medyo dumarami yung order sa akin araw-araw. So, yun po. Paano naman ano naman na-contribute ni Big Seller to your work-life balance? Nung simula nang ginamit mo si Big Seller, Ma'am Liz. Ano po, talagang nakakatulong siya na minimize yung niya, yung mga orders, gano'n. At saka rin po pala yung sa message, yung Duke. Yung Duke. Ginagamit nyo rin pala, Ma'am. Opo. Okay. Opo, yung scan to me. Nakalimutan ko anong tawag. Scan to Opo. send image. Ayun. Opo, yun. Scan to send Pagka image. magsisend ako kay buyer ng mga pictures ng orders niya, diretso na yung waybill na lang po yung i-scan. Malaking tulong talaga ng Big Seller. I-minimize din yung yung time consume mo sa ibang platform. Totoo. Kahit Opo. ako, sobrang helpful talaga ni Duke. Ang ganda. Di ka nalipat-lipat ng platform. Hindi ka napalipat-lipat. So, good to hear, Ma. Nakakatuwang marinig yan, Ma'am. Kasi kami din is, ako user din ako ng Duke. Ayun. Kaya favorite ko talaga yung user. Sa marketing. Ayan. Ayan. Online siya seller lahat. din ako, Ma'am. Ginagamit niya lahat. Ay, online seller din ako, Ma'am. Ayan.
Nag-online seller ako Opo. sa gabi. Mamaya nga magla-live ulit ako, manood kayo. Pinromote din yung sarili niya. Manood kayo mga ka-online seller, magla-live ako. Sana makaraming benta. Dahil kay big seller, dami talagang features niya na nakakatulong. Yun lang yung hindi alam ng ibang online seller. Hindi nila, hindi binabaliwala lang nila, pero hindi nila alam. Isa ito sa mga sekreto ng mga online seller. Ayan. Opo. Hindi kasi nila, ayaw nilang pag-aralan, kaya hindi nila ina-adapt. Yung iba kasi ba parang akala nila hindi legit, pero talagang legit ang big seller. Kaya nga nagkaroon ng branch ang big seller here in the Philippines. So, dumadami pa kami ng dumadami. Yes. So, ayan ma'am, nakakatuwang marinig talaga yung mga naitulong ng big seller kay Ma'am Lizelle. So, legit na legit talaga na ang big seller is nakakatulong talaga sa mga online seller. So, Ma'am Lizelle, ito na yung last question ko sa inyo. Ano naman yung pinaka-favorite nyong features ni big seller at bakit? Pinaka-favorite kong features ni Big Seller, yung synchronized na po yung mga products, inventories, gano'n. Inventory talaga. Apo. Yung iba hindi pa, nalilito sila sa inventory. Yes, Maraming mga Maraming nalilito. Pero Tapos, si Ma'am, ikaw ba Ma'am Lizelle, expert ka na ba sa paggamit ng inventory? kaya na ba natin mag-set ng inventories? Ayun, kasi Humingi pa rin po rin ako ng tulong sa inyo. Pero ano naman, kasi meron kaming mga tutorial na ngayon. So, mas mabilis na. Dati kasi ang mga nagtuturo is mga taga-ibang bansa. Ngayon, may local na tayo, mga Pilipino na yung nagtuturo. So, mas mabilis na lang maunawaan. Wala nang language barrier. Yes. Tsaka pwede, kahit hindi mo matutunan ngayon pwede mong aralin araw-araw kung gugustuhin mo. Kung gano'n ka, marami kang time talaga. So, ayun, Ma'am Lizelle, ayun, thank you so much kasi ang dami palang naitulong sa inyo ni Big Seller. So, kaming mga staff ni Big Seller, sobrang natutuwa din kami na nakapakinig kami ng ganitong galing sa isang online sellers na talagang helpful talaga si Big Seller para sa kanila. Yes. You can promote your shop din, Yes po. ma'am. May mga online ka po, pwede mong i-promote kung saan ba, kung anong name po ba ng stores nyo. Pwede nyo pong i-promote now. Online tayo. Sa Meron rin po ako sa Facebook na LM Online Shop page. ko LM Online Shop. LM Online. Lahat ng social media platform po, ma'am. LM Online Shop. Ayan, si Ma'am LM Online Shop. Ayan, search ko yan. Ayan, search nyo ng mga ka-online seller. Search nyo na po. Bumili na kayo ng product ni Ma'am. I-drop yung, ma'am, yung name nyo po dyan sa comment section, ma'am, para makita Ayan, ito din. yung niya, yung account niya. Ang shop niya po, nasa comment section. Ayan, i-search nyo lang po yung LM Online Shop. Ayan, kay Ma'am, kay Ma'am Lizelle, yung shop niya. So, sa mga interested po sa product niya, paano ba kami makakabili, Ma'am, sa sa TikTok? Yan na rin yung pangalan niyo sa TikTok, di ba? Apo, yan na po. Clothing shop, ayan. Ayan pala. Ito yung mga tinitinda ni Ma'am. Yes, so Ang dami niyo na palang followers, Ma'am. 114K. Ayun. you can stalk her profile. Yan po. Ayan, stock nyo na yung Stock Ma'am. nyo na po Bumili si na kayo. ma'am sa LM. Mga Online dyan, Shop. mga buyers natin na nanonood dyan. Ayan, bumili na kayo, mag-add to cart na kayo dahil 10-10 ngayon. Marami, sale yata si Ma'am, si Ma'am. May si Ma'am promotion Michelle. ka po ba, ma'am? May mga Naka 10-10 ka ba ngayon, Ma'am? Naka 10-10 ka. Hindi, 10 ngayon. wala pa akong 10-10 ngayon. 10-10 ngayon. Hindi ka muna nag-promote. Apo. Next time na siguro. Ayun. Ayan, mag-ano na kayo dyan. Mag-check out Yes natin ako po. mamaya. Yes, Ma'am Lizelle, thank you for having you here in our TikTok live. Yes po. Salamat talaga, Ma'am Lizelle, sa oras na iginugol nyo dito sa amin na makasama kami sa Olive. Dahil meron pa kaming ibang topic na ano pa pala, Ma'am Lizelle, nakalimutan namin ipo-proceed namin. So, ayun, Ma'am Lizelle. Thank you so much. Thank you, Sana, Ma'am Lizelle, hindi pa ito yung huli nating pag-uusap. Yes, interaction. Meron pa tayo, Oo. di ba, Ma'am Lizelle? Maraming salamat din po. Kasi dahil sa inyo, tinuruan niyo rin po ako eh. Oo, ayun, walang Kung problema. paano Ma'am ma-minimize Lizelle. yung trabaho ko. Oo, walang ano po yun, Ma'am Lizelle. Napaka din po. Handa kaming tumulong sa mga ka-online sellers natin dyan.